Huwag patawag ng ama, may nagpapatawag ng ama. Tapos may reverendo pa, may pastor pa, mayroon pang apostol. Mga tawag na hindi naman illegitimate na tawag yan kung pag-uusap Biblia. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa atin pong episode. And of course, kung ikaw po ay newcomer, new viewer po, tuloy po kayo sa Usap-Usap University. Ang atin po ginagawa rito, tayo po ay nag-aanalisa ng mga religious preachings, mga debate, mga Bible study. And for this episode, this was sent to us of course via Brother Clark po at siya po ay nag-send po sa atin ng maraming actually mga old na mga videos. Kasama na po ang ating topic for discussion today. Ang atin pong bibigyan ng reaksyon, mga bawal patawag sa mga ngaral. So parte pa rin po ito ng mga quote-unquote series natin sa mga iba't ibang mga ngaral, mga bulaang propeta, mga false na mga nagpipredict ng pagdating ng Diyos. Ayan, so meron po tayong isang malaking playlist po dyan. If you haven't watched those episodes, I hope you can watch it po. Ilalagay ko po yung link po ng playlist na yan sa ating pong description dyan po sa baba. At bago po tayo magpatuloy, ang ating pong tuition fee dito po sa ating university ay ang ating like at saka thumbs up mga ka-youth. Malaking tulong na po yan. It's a very small thing, pero malaking tulong na po yan para po may rekomenda pa po sa mga online platforms ang atin pong mga videos po sa U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Bago ko po makalimutan, gusto ko pong batiin yung atin pong mga loyal na mga subscribers. We have around 129,000 subscribers. Kaya maraming salamat po sa inyong laging pag-aabang, laging pagsubaybay. So ano pang hinihintay natin? Let us watch this video together. Let's go. Tingnan natin yung mga unang bawal na pinaglingkod ko sa inyo. Bawal ukol sa pananalangin, sa paglilimo, sa pag-aayuno. Noong nakaraang linggo, bawal naman sa mangangaral. Nakita natin sa Biblia, bawal sa mangangaral ang magpayaman o pagkakwartahan ng relihiyon. Magtipo ng salapi sa bangko. Bawal ng Diyos sa mangangaral yan. Kung talagang sa Diyos. Sabi ni Kristo, huwag kayong magtitipo ng kayamanan sa lupa, na dooy sumisira ang tanga at ang kalawang at dooy nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bawal yon. Bakit bawal ni Kristo yon? Sapagkat sino man ang wika hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya bawal ng Diyos sa mga ministro o mangangaral na talagang sa Diyos ang magpayaman. Ngayon po, ating itutuloyan. Sa ministro pa rin ang ating tatalakayin ngayon. Ano po ang mga bawal ng Diyos sa mangangaral? At ikumpara nyo yung mangangaral na sinasabi sa Biblia sa mangangaral na umaakay sa inyo sa kasalukuyan. Marami kasing bawal, hindi nila sinasabi. Umpisa ho tayo uli. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin, yung bawal na itawag sa mangangaral. Kasi marami hong tawag ngayon. Meron akong alam, servant leader, punong lingkod. Punong lingkod. Meron akong alam, ang tawag sa kanya ay Jagad Guru. Which means world teacher. Yun ho ang puno ng Chaitanya Mission. Si Daswarapananda Paramahamsa. Ayun. Yan, ang tawag sa kanya. Yan ang kanyang nickname. Si Butler. Kung narinig nyo na ang aral ng Chaitanya Mission dito sa Pilipinas, na isa sila sa mga nagtuturo na pagka ikaw daw binabanggit mo yung pangalan ng Diyos, ikaw pagpapalain. At ang pangalan daw ng Diyos mahigit na 100 milyon. Sabi ko, saan kayang Biblia pwedeng isulat yun? 100 milyong pangalan? Ba, kasing dami ng galaxy yun, ano? Sa ating universe. Saan kayang Biblia magkakasya yun? Ayun, ang paniwala nila. Ang tawag naman sa kanilang puno ay Jagad Guru. Ibig sabihin, world teacher. Doon naman sa isa ang tawag, beloved evangelist.
Doon naman sa isa, dynamic evangelist. Doon naman sa isa, ang tawag ay apostol. Ayan. Sama naman doon sa isa, Reverend Father, etc., etc. Kanya-kanya silang pakulo sa tawag, ano. Titingnan natin sa Biblia, ano ang dapat itawag sa mga ngaral na umaakay sa mga taong sa Diyos? Yung mga ngaral na sa Diyos. Meron mo bang bawal na tawag? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. Isa-isang direktong pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Basa. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi. Alam niyo po ba ibig sabihin ng huwag? Napag-aralan na natin yan. Pag sa Biblia ginagamit yung salitang huwag, ang kahulugay bawal. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga mangangaral, huwag kayong patatawag ng rabi. Capital R-A-B-B-I. I. Rabi. Yun ho ay plural. Ang kanyang singular ay rabboni. Ang ibig sabihin ay guro sa wikang Hebreo. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga mangaral, huwag kayong patatawag ng rabi o guro. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ayun. Kaya, sa pakilala ng Biblia, iisa lang ang guro ng pangkalahatang Kristiyano. Bawal sa mga ministro ni Kristo, sa mga apostol, na patawag sila ng rabi o rabbonai. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, iisa lang ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Kung magkakapatid ba, anong tawag? Saan kayo nakakita ang kapatid tumatawag ng guro sa kanyang kapatid? Ha? Maaari pa siguro kuya, siyaho, sangko. Di ba? Maaari, di nyo na alam yung mga sangko, siyaho. Wala na yun ngayon. Diche, sinse, sanse. Okay, so before we continue, yung sinasabi po ni Brother Elian po yung mga pagtawag po natin sa order ng kapatid na lalaki o babae. Yan po ay usually from Southern Chinese po na lengguwahe po sa China na syempre po ay atin pong na-adopt. At ang reality po ay marami po sa ating kultura, of course, ang influensya po ng mga inchik. But before we continue, so some little things muna, ano, nasabi ni Brother Eli, 100 million, yun na daw yung dami ng mga galaxies. Actually, it's around 200 billion to around 2 trillion ang estimate na bilang ng ating mga galaxies. So more than million actually, 200 billion. Pero yung nga sinasabi daw nung guru na meron daw 100 million daw na katawagan sa Diyos. But anyway, what is interesting about this, konting recap lang po. So ang sinasabi ni Brother Eli, ang magiging main na topic ng kanyang pag-uusapan po sa Bible study yata ito sa SBN 21 will be about yung mga terms, mga terminolohiya, mga pagtawag na hindi dapat sa isang mangangaral. At sa atin pong panahon ngayon, sa sobrang dami ng mga naglilipa ng mga mangangaral, mga pastor, iba't iba na po ang tawag. Agree po ako nun. May mga terms tayo na marinig minsan. Reverend Father, Reverend Bishop, Apostle. Meron bang iba? Appointed Son of God. Ayan. So, merong overall servant, servant leader, merong kuya or ministro kaya. So, we'll try to understand all these terms. Hopefully, makover o maisa-isa. And if not, dahil nga sa sobrang dami ng mga pagtawag sa ating mga mangangaral, so I believe Brother will just focus on the right words to refer to someone, especially na sinasabi niya nga na ministro o mangangaral. Di ko marae. Pero yun ang tawag, magkakapatid pero para tawagin mo yung kapatid mo na guro o reverendo, hindi yata kasali yun. Hindi tama yun. Ang pakilala ay magkakapatid ng Kristiyano, tapos papatawag ka sa akin ng Most Holy Father. Hindi naman yata tama yun. Tama yun. Bakit? Bawal ni Kristo, kaya kauna-unahang mali Bawal nga ni Kristo Huwag kayong patatawag ng rabi. Iisa ang inyong guro. Kayong lahat ay magkakapatid. Sino po yung iisang guro?
na yun lamang ang dapat tawaging rabi at hindi tayo dapat patawag ng rabi. Pakinggan nyo, kung ikaw ay mangaral na sa Diyos, bawal patawag ng rabi dahil isa lang ang rabi o rabonay o guro. Sino yon? Pakinggan nyo sa Judas versikulo 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. Sino po yung iisang guro? Maliwanag mo, papaliwanag mo pa ba yun? Bawal patawag ng guro dahil isa lang ang guro. Sino yung guro? Iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. That is very definite in the scriptures. No one must be misled. There is only but one guru. Tapos ngayon, lilitaw si Jagat Guru. Saka mo sasabihin sa akin, ikaw Jagat Guru. Bawal ni Kristong patawag kang guro, nagpapatawag kang guro. Meron naman sa mga religious leader sa Israel, nagpapatawag naman ng rabi. Di ba? Diretsong bawal ni Kristo. Di ba may mga rabi ngayon sa Israel, ano? Yan yung mga diretsong kaaway ni Kristo yung mga yan. Mga rabbi. Aba, ngayon yung dahil nagpapatawag ng guro. Siguro uhaw na uhaw sila sa karangalan. At ang masama pa, dudugtungan pa ng another kadugtong. Kuminsan nga dapat adjective na lang eh. Kung mo dinodoble-doble, nagkakaroon patuloy ng adverb, di ba, no? Most Holy Father. Yung holy, yun po ay adjective, di ba? Yung holy, adjective yun eh. Ay, adverb pala, o adjective. Kung mo nga gusto nila, mataas na karangalan, nilagyan pa yung holy, nilagyan pa ng most. Yun ang adverb. Adverb na yon. Correct. Because an adverb is a word that modifies an adjective, a verb, or another adverb. Ngayon, ang nakalagay, most holy Father. Yun namang isa, Reverend Father. Yun namang isa, very reverend. Yan o, mga tawag. Huwag ko kayo magagalit, ho. Yan ang mga tawag. At kung yan hindi totoo, pwede nyo akong akusahan. Ako, naniniwala ako, totoo yan eh. Dahil nakikita ko yan sa mga banner eh. Welcome. The Most Holy Father. Isa naman, very reverend Father. Yun naman isa, Reverend Father. Yung namang hindi nagpapatawag ng Father, ang patawag naman, Reverend Pastor. Bishop. Yan ang mga titulo eh. Reverend Pastor. Yan. Tingnan nga ho natin sa Biblia kung may papasadyang kahit isa, no? Bawal patawag ng guro o rabi. Ano pa ang isang bawal ipatawag? Pakinggan nyo. At sa isang talata ng Mateo 23, ganito ating mababasa. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sabi ni Jesus, huwag niyong tatawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Bawal palang tawaging ama ang sino man tao sa lupa pagkadating sa relihiyon. Meron ba kayong alam na relihiyon ang tawag nila sa kanilang pastor, ama? Palagay ko may alam kayo eh. Sino ho? Kasi yung salitang papa, salitang Latin which means father. Salitang Griego, pater. Father sa Latin, papa. Sa Tagalog, ama. Sa English, father.
Sabi ni Kristo, huwag kayong tatawag ng Ama sa mga tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, bawal hong patawag ng Ama. Sapagkat iisa ang wika, ang inyong Ama, siya na nasa langit. Sa makatidan, tatawagin lang nating Ama, yung nasa langit. Paano natin siya tinatawag na Ama? 23, ganito, 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Dumalangin ay kakayo ganito. Paano dalangin? Ama namin na nasa langit ka. Ayun. Our Father who art in heaven. Ama namin nasa langit ka. Ang sabi ng Biblia. Di kayo liwanag na ang tatawaging Ama yung nasa langit. Sa lupa, wag kayong tatawag ng Ama sa kanino man tao sa lupa. Basahin mo nga uli yung baka hindi naiintindihan ng iba. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa. Naintindihan po natin, maliwanag Bawal tumawag ka ng Ama sa sino man tao sa lupa. Bakit ang ating mga obispo at mga pare tinatawag nating Ama? Kung tayo'y sumusunod kay Kristo. Sabi niya huwag niyong tawaging Ama ang sino mang tao sa lupa. Interestingly, even the word pare actually is a derivation. And, sa mga linguist po natin dyan, you could totally correct me if I'm wrong. But what I understand is, even the word pare was derived nga from the word padre in Spanish, which means father. So, basically, when we say pare, it's just basically saying padre. So, yun nga po ang sinasabi ni Brother Eli. In the context of ministers and mga teachers nga po of the Holy Book, so dapat hindi sila magpapatawag ng Ama, yun ang sinasabi rito. Tandaan po, limited po yan sa mga mangangaral. Of course, you can call your father as father, that's your tatay or ama, so pwede namang tawaging Ama yan. Pero yung sinasabi dito, sa konteksto ng pagiging believer, so wag mong tatawagin ng isang tao as father or padre, or papa. Pagdating sa pananampalataya, bawal yun. Sa bahay nyo, tatay mo yun, pwede yun. Yeah. Tatay yun, papa, daddy, papi pa nga ang tawag ng iba Papi. Diba? Pwede yun. Hindi naman pa-relihiyon yun, pambahay yun. Pero pagdating sa relihiyon, bawal ni Kristo tawagin mong Ama sino mang tao sa lupa. Ang tatawagin mong Ama yung nasa langit. At kung mananalangin ka, sabi ni Jesus, manalangin kayo lang ganito, Ama namin na nasa langit ka. Bawal tawagin Ama. Tayo, kayo na nga humatol. Tumatawag ba kayo ng Ama o hindi? Kayo na humatol. Huwag kayong magagalit sa akin. Nasa Biblia nyo yan Sa lahat ng Biblia, nandun yan. Bawal tawaging Ama ang sino man tao sa lupa. Lalo na kung dudugtungan mo pa ng reverend. Bakit? Alam nyo ba yung reverend kung anong gamit sa Biblia noon, mga kababayan? Pakinggan nyo, basahin natin ang gamit ng reverend sa Biblia. Basa. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. He sent redemption unto his people. He commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. 111 verse 9 of the book of Psalms. And that is the only verse in the English Bible using the word reverend. Yan ang katangi-tanging talata sa Biblia na gumagamit ng salitang reverend o reverendo. Kanino ginamit yung salitang reverendo sa Biblia? Minsan lang ginamit sa mga apostol. Hindi sila gumamit ng reverend para itawag sa kanila. Sa mga apostol, sa mga ministro ni Kristo, hindi gumamit ng reverend para itawag sa kanila. Yung mga pastor sa unang iglesia, hindi nagpatawag ng reverend para gamitin sa kanila. Iisa ho ang pinaggamitan ng reverendo sa Biblia, yun po ay ang pangalan ng Amang nasa langit. Holy and reverend is his name. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Doon nakalagay yung reverend. Tapos inalis doon sa pangalan ng Diyos, inilagay sa pangalan ng pastor. Kayo, payag ho kayo.
Payag ho kayo? Ako palagay ko, yung mga kapatid dito, pag nagpatawag ako reverend, magagalit sa akin eh. Alam kasi nila kung saan ginamit yun eh. Sa pangalan lang ng Diyos ginamit yun. Tapos gagamitin mo sa pangalan ng tao, taong nagkakasala, taong kuminsan eh nanluluko pa ng kapwa, ang tawag mo reverendo. Tumataginting na reverendo. Reverendo, tuloy po kayo. Magandang umaga po, reverendo. Mano po, reverendo. Distigo Santo, Distigo Santo. Kung Biblia ho sasangguniin natin, bawal yun eh. Masama yun. Pag bawal ng Diyos, masama yun para sa Diyos. Ayaw niya nun. Ang pangalan niya lang ang tinatawag na reverendo sa Biblia. Pero pangalan ng taong nagkakasalang, kagaya ko halimbawa, masama po sa Diyos yan. Kaya yung pagtawag ng reverend, lalo naman yung isa. Most Holy Father. Di ba yung most nasa superlative degree yun, ano? Correct. Pinaka. Di ba pagka superlative degree na ng adjective at saka ng adverb, wala nang kasunod. Superlative na the highest degree of adjective. Wala nang higit pa. Di ba may comparative, may superlative, may simple. Ang ginawa ho sa atin tinawag sa atin, tinawag doon sa mga ngaral natin, Most Holy Father. Tanong, paano mo patatawagin yung Ama sa langit? Ultimate. Yung Most Holy, ginamit mo na doon dito sa lupa. Ano ang gagamitin mo sa nasa langit? Ano? It's plain and simple. Nano? Father. Di ba kung tawagin yun, Ama, Father, our Father, Nuestro Padre. Patros, nosotros. Walang nakadugtog na mo. Kaya delikado tayo pag hindi tayo maniniwala sa Biblia. Nagagalit ang Diyos sa atin dahil nilalapastangan natin yung kanyang kautusan. Sabi, huwag kang tatawag na kami. Tinatawag mo. Nilagyan mo pa nga ng adjective na most holy Okay, before we continue, so syempre, we may ask, what's the logic? Kasi sinasabi nga rito, di ba, ni Brother Eli na kapag bawal, so it means it is masama sa Diyos. So bakit? What's the big deal? Well, I think there's really a placed importance with the name in referring to God. Kung kaya, di ba, for the Jehovah's Witnesses, they really insist that it has to be Jehovah. While for others, yun nga po, na Diyos, Diyos Ama, Abba Father. And in a way, yung pag-refer sa name ng Diyos correctly or pag-value ng name was also placed even in the commandments, di ba po, na we should not use the name of the Lord in vain. So my understanding is that the intention of God is really placing importance in referring to Him. Na wag magkakamali, wag tatawagin yung ibang pangalan ng mga tao na katulad sa akin dahil ako lamang ang nag-iisang Diyos. Ako dapat yung most. So wag ka na maglalagay ng iba pang superlative katulad nga na sinasabi ni Brother Eli. Naman iba, reverendo. Yung iba naman nagpatawag ng apostol. Ha? Apostol. Apostol failure. Hindi ba? Failure ang spelling F-A-I-L-U-R-E. Biro mo yun? Si apostol failure. Failure nga dahil ba't ka magpapatawag ng apostol? Ano ba ang tawag sa mga magkakapatid sa iglesia? Pakinggan nyo. Nang tawagin si San Pablo kung anong tawag sa kanya sa 2 Pedro 3 versikulo 15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Anong tawag sa kanya? Kapatid. Kapatid na Pablo. Merong katunayan? Ang tawag sa kanya, kapatid na Pablo. Pakinggan nyo. 2:36. Kapatid na Pedro. Ang tawag, kapatid, hindi apostol.
Yung apostol, office yun, katungkulan yun, hindi tawag. Iba nagkakamali eh. Oh, di ba? Ano po ibig ko sabihin? Yung apostol, office yun eh. Ang tawag doon sa may office na apostol, pag Kristiyano ang tumatawag, pakinggan nyo. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Anong tawag? mga kapatid, anong gagawin namin? O, kita nyo. Ano tawag nila kay Apostol Pedro? At sa iba apostol? Mga kapatid. Hindi sinabi, Reverend Apostle Peter, have pity on me. Tapos sabi naman ng Apostle Peter, Distigo Santo, Distigo Santo. Mayroon ba gano'n? Walang record na gano'n eh. Ang tawag kapatid, kahit na sila'y nagkasala, kahit na sila'y hindi nagkasala, ordinaryong pagtatawagan, ang tawag kapatid. Kahit na si Pedro'y nasa authority at nagtuturo ng kanilang kaligtasan, anong nararapat naming gawin, mga kapatid? Kapatid ang tawag sa mga apostol. Hindi ang tawag ay apostol. Sapagkat yung apostol, office. Yan dapat nating maintindihan. Kaya po, alam nyo, yung mga yan nagpapatawag ngayon ng apostol, Reverend Father, ha? Reverend Pastor, tapos Most Holy Father, Very Reverend Father. Yan o, mga paltus na lahat sa Biblia. Huwag naman kayo magagalit sa akin. Ngayon, kung talagang ayaw kayo maniwala, di tawagin nyo yung pastor nyo. Yung nagpapatawag na reverendo at iharap nyo sa akin. O di, pag-usapan natin. Walang away. Alam nyo, mga kababayan, ako na namumroblema po ako. Kasalukuyan ako, napakabigat ng aking iniisip tungkol sa relihiyon. Bakit? Naawa ko sa mga Pilipino. Napagluluko tayo. Kaya akong hanguin ang lahat ng Pilipino sa panluloko sa panahong ito? Talampakang binabaliwala yung aral ng Biblia. Diretso nakasulat. Huwag papatawag ng rabi, may nagpapatawag ng rabi. Huwag patawag ng ama, may nagpapatawag ng ama. Tapos may reverendo pa, may pastor pa, mayroon pang apostol. Mga tawag na hindi naman illegitimate na tawag yan kung pag-uusap Biblia. Kaya ako namamangha na naiisip ko, kawa-awa maraming tao. Kawa-awa, niluloko na umaamin pa. Opo, amo. Nung panahon daw ng Kastila, ang tawag doon, amo Opo, amo. Aamin ka pa Mano po, amo. Mano po, amo. Tanungin niyo yung matatanda, among ang tawag nila. O ano ba ibig sabihin ng among? Di ikaw ang alipin, amo siya. Sa Biblia ba, pwedeng ang miyembro alipin at yung mangangaral ang amo? Pakinggan nyo, sa isang talata ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5, ganito ating mababasa, mga kababayan. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Sabi ni San Pedro, sa mga matatanda sa inyo, umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo Na at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Ayun. Gagamit kayo ng pagpupuno, mangangaral ka, gagamit ka ng pagpupuno, huwag sa pilitan. Tuloy. Hindi din naman ang gaya na kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Huwag din kayong parang Panginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Ngayon yung mga mangangaral, parang Panginoon. Binubuhat ho yan Alam niyo ba yon? May mangangaral, pinuprosesyon. Alam niyo yon? Kakita na kayo na dito. Nadala mo ba, Marcos, yung pinuproses yung mangangaral? Pinuproses yun Habang nakasaludo yung mga gwardyang hindi nadaanan nakakulay yelo, ang gwardya, dami. Daan-daan. Tapos siya naman buhat-buhat ng 6 na tao.
O, pinuprosesyon siya. Sinasaluduhan pa siyang ganon. At para talagang Panginoon. Diba? Kilala nyo kung sino yon? Mangangaral yon. Ministro yon. May corona pa nga yun eh. Kilala nyo na. Nasabi sa pasyon yon. Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo, sasakay sa eroplano. At dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Maghahari talaga. Kaya may korone. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo. Ang pangalay Antikristo. Biro mo, pati sa pasyon nakasulat yun. Hindi naman akin yung pasyon, gawa ng pari yun. Sabi ng Diyos sa mga ngaral, huwag kayong maggumamit ng pagpupunong sapilitan. Sabi, huwag kayong parang Panginoon sa pinangangasiwa ang kawan na ipinagtagubilin sa inyo. Kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Tuloy. At sa pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Yun, sabi. Maging uliran kayo ng kawan. Huwag kayong parang Panginoon. Uliran kayo ng kawan. Hindi ako payag na yung mga ngaral parang papaliguan. Kagaya nung nasa Bataan, iihi lang ang may hawak ng aranole, 6 na babae. Pero mo may asawa siya, ang tagahawak ng aranole babaeng dalaga. Iihi ka. Tapos pag dumumi, hugasan ng puwit ng dalagang, napakatarang dalaga naman nun. Hindi mo yun. Matindi, mga kababayan. Kaya hindi katakataka, biro mo puno ng relihiyon, 48 asawa. Katakataka pa ba yun? Naniniwala ka pa bang yung relihiyon mo totoo? Kinakalon niya ka na ng ministro mo? Naniniwala ka pang mapupunta ka sa langit? Iihi sa'yo, ihaharap yung kanyang harap at ikaw ang nakasahod na arinola? Ako, naku, sa akin gawin niya, ibubuhos ko sa kanya pagkaihi niya, maniwala ka. Sabi sa Biblia, huwag kang parang Panginoon. May ginawa ka ng Panginoon niyang mga miyembro. Pagkatapos, hinahalikan ng kamay, minamanuhan. Yung iba naman, niluluhuran ng miyembro, payag naman. Diba? Pakikita ko sa inyo, magdala ka nga nung pag-ordinasyon nakaluhod kay yung mga miyembro niya. Meron ka ba dyan? Kung bino mo, luluhod yung miyembro, pumapayag ka, luhuran ka ng miyembro, para kang Panginoon. Ang tindi ng mga mangaral ngayon. Okay, pero talaga kung minsan naisip ko sana kako, lahat ng mga mangaral, dalhin sa luneta, maglagay doon ng malaking sangkalan at saka malaking itak. Lahat ng mahuling sinungaling, talungin ng talungin. Pag nahuling ng lolo ko, sinungaling, tabasan ng leeg. Itapon doon sa, pakain sa pating. Nabawasan ng manluloko sa mundo. Kaya lang hindi pwede ngayon yun eh. Pero kung pwede yun, unang-una ako mag-a-apply. Na pag napatunayan ako'y nanloloko, patatabas ko leeg ko. Ako naniniwala, maraming matatabasan sa luneta. Huwag nyo lang akong uunahin. Dapat natanong ko muna sila lahat. Dahil pag ako nawala, wala nang tatanong dun sa mga yun. Baka walang matabas. Pero pag nandun ako at ako magtatanong, makikita nyo kung paano tayo niloloko. Tanong, ikaw ba kapatid, mangangaral, ano sagot? Palagay nyo, ano isasagot? Natural.
Nangangaral siya. Siyempre, sabihin niya, sa Diyos siya. Ano ang tawag sa'yo ng mga tao? Father Eka. Hindi ba bawal sa Biblia ang patawag ng Ama? Hindi naman ako nagpapatawag. Sila lang ang tumatawag sa akin Pagbawalan mo. Alam mo palang mali. Di pagbawalan mo yung tumatawag sa'yo. Pag hindi nakinig, tiwalag mo. Tingnan ko kung may tumawag pa sa'yo uli ng Ama. Tuwa ka naman tinatawag ka ng Ama. Biro mo matanda pa sa nanay mo yung tumatawag sa'yo ng Ama. Hindi ba't yung mga ngaral pagkakagraduate bata pa? 29 anyos inordinahan. Ang tawag sa kanya Father. Aba yung matanda pa sa lolo niya, nagmano, pinamano naman. Ha? At ang tawag sa kanya, Father, baliktad namin doon talaga. Biro mo yun. Before we continue mga ka-U3, dahil of course, majority ng references na sinasabi dito ni Brother Eli refers to especially the Catholic Church. So by extension po mga ka-U3, that would mean na hindi pwedeng tawagin ang mga madre as bilang madre dahil tayo daw nga po ay magkakapatid. So dapat sister, di ba po? Although on the other hand, I may understand why we may call them as father or mother, madre, dahil nga siguro, dahil sila ay tagapangasiwa sa isang respetado na institusyon, kaya po siguro ganun lang po ang ating pong paggalang. Lalong-lalo na po sa ating na-adopt mula po sa mga Espanyol na paggalang nga sa mga pare. And tandaan po natin, nung panahon po, and I and Brother King Cortez already mentioned about this when we had the interview a couple of months back. Yung patungkol nga sa impluensya ng mga pare, ng mga Espanyol sa atin, kung saan ang mga pare ay hindi lamang mayroong religious function, kundi meron din silang political function. Kaya ganun na lamang siguro yung ating quote-unquote reverence sa kanila, lalong-lalo na sa panahon ng mga Espanyol, which was also carried over po sa atin, mga ka-U3. Hindi. Tanungin mo mga ngaral. Nasa Biblia ba yan? Ginagawa mo na yan? Pinapatawag sa iyo, Ama? Wala. Bawal nga ba't papatawag ka? Kasi tinatawag ka akong nila Sabi nyo iba, ba't ka ako nyo sinasamba? Hindi naman ka namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ayan, yan mga palusot siya Sabi sa Biblia, huwag kang luluhod lumuhod ka na. Nilagyan mo pa ng kandila. Ano pa tawag mo ron? Hindi pa rin tama. Tama pa rin yun. Mali. Madali naman mahuli, pastor Gamitan yung Biblia. Madali mahuli yan. Kaya lang yung iba sa mga kapatid natin Pilipino, galit talaga pagka sinasabi mo totoo. Kaya ako minsan tuloy, parang naisip ko, para wala ka akong kaso, para wala akong kaaway. Hindi, wag na akong magsalita. Pag wag na akong magsalita, tamaan na lang ako ng kidlat. Mabuti pa. Mabuti pa, mamatay na lang ako kaysa alam ko yung totoo, hindi ko sasabihin. Kaya mas mabuti pa, mamatay na lang ako. Sabi ko sa sarili ko. Pagka mapipigilan akong sabihin ko yung totoo dahil nag-aalala ko, nagagalit ang tao sa akin, idinidimanda ako ng mga kapwa ko mangaral. Pinasasama ako sa mga kababayan. Dahil dun titigil na ako. Mabuti pa, mamatay na lang ako. Bakit? Kasi ano pa silbi mo kung hindi mo sasabihin yung ipinasasabi ng Diyos? Sa bagay, sino ba naman tao gustong mamatay kundi si Raulo? Di ba? Ang nagpapakamatay lang naman yung nasisiraan ng bait Pero pag matino ka, ayaw mo naman mamatay. Matanda nga Meron ako nakita matanda, 120 anyos na, pamamatay ako, para sa palagay ko, pagka ganun katanda na ako, parang ayoko na rin mabuhay. Biro mo. Ano ba? Mumuya ka lang man piritong man isa. Isa'y ipin dito, wala pang katapat. Maghapon na hindi mahuli-huli. Ano pa kwentang mabuhay nun? Hindi yun ang aking paraan ng pamumuhay na nalalaan Mas gusto kong mabuhay sa problema kung ang problema ay dulot ng pagsasabi ko ng totoo. Mas gusto ko nang mabuhay na kinagagalitan kung ang pagkagalit ng tao sa akin yung kagaya nung sinasabi ng Biblia. Ba't sila galit? Pakinggan nyo sa 4 ng Galacia. Ganito ating mababasa. Kaya nga,
Ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Naging kaaway ko ba kaya dahil sinasabi ko ang katotohanan? Sabi ni Pablo. Is it because I'm telling you the truth? Kaya kayo galit sa akin? Nasa sa inyo na yan. Wala na akong sagutin sa Diyos. Basta ang sagutin ko, sabihin ko yung totoo. Magalit kahit matuwa, sasabihin ko talaga yon. At di naman ako natatakot. Sabi ni Kristo, huwag ka matatakot, sabihin mo yung totoo eh. Eh, totoo yung sinasabi ko. Di magalit na kayong lahat. Kahit ho kayong lahat dito, magalit kayo sa akin. Hindi balik. Gusto nyo, magalit na kayo ngayon? Magalit kayo. Hindi ho ko natatakot sa galit ng kapwa ko tao. Ang kinatatakutan ko yung galit ng Diyos sa akin. Baka yung Diyos ang magalit, yun ang pakiusap ko sa Kanya, huwag siya magagalit sa akin. Kasi pag ang Diyos pa nagalit sa akin, wala na akong susuotan eh. Galit pa sa akin ng born again, galit pa sa akin ng Baptist, galit sa akin ng mga Methodist, mga pastor galit sa akin. Sino pa hindi galit sa akin? Wala na. Eh pag nagalit pa ang Diyos, kawawa na ako. Kaya, di bali na magalit kayo sa akin, basta't wag lang ang Diyos ang magalit. At pagka sinabi ng Diyos na sabihin ko, kahit ang tatay ko't nanay ko magalit, sasabihin ko talaga yon. Sa atin pong pag-feature, dahil we have to accept sa U3 po na ang pinakamarami po kasi talagang mga request is from MCGI content, mga Brother Eli po na content. Kung kaya tayo po ay nalalagyan ng brand na ang Usap-Usap University ay membro daw ako ng MCGI. At iba pa, at iba pang mga akusasyon, iba pang by extension galit. It's something that I really did not want. But I understand why. Dahil po ang atin po tinatalakay ay matters of religion. And we have to understand, yung atin po mga paniniwala, marami po rito ay nanggaling sa ating mga pamilya, ang ating mga family traditions. Kung kaya, ganun na lamang ang resistance po ng iba. And it is something that we could really understand, mga ka-U3. Sa akin po, ang akin lang pong ginagawa dito sa Usap-Usap University, ang aming ginagawa is we make sure na we give fair reactions po mula sa perspective ng isang, debater, mula sa perspective ng isang journalist, former professor. So, kumbaga, winiway ko po yan and just being objective about it. So, tayo rin po ay nakatikim ng panunukso at syempre, personally, I have to guard myself against that too, mga ka-U3. And tayo naman po ay aware sa mga legality. Na kapag sumobra na ang pag-atake po sa atin, alam naman po natin yung iba pang mga avenues na pwede nating gawing option para po may paglaban din yung ating karapatan bilang isang netizen, bilang isang Filipino citizen. Kaibang-kaiba po sa sinasabi dito ni Brother Eli na kung saan pa sa kanya magalit lang lahat, pero kumbaga ang galit ng Diyos ultimately lang naman ang talagang kinatatakutan ni Brother Eli. Yung pagkakaroon ng stand that is not the same with others, talagang risky and bold move po yan. Kaya nga po, si Brother Eli ay natagtad ng mga defamation po ng kaso. That's why in the later years he was in Brazil. But for others, of course, they may treat this as religious persecution, mga ka-U3. Maniwala kayo't hindi, magala kayo't hindi, matuwa kayo't malungkot, sasabihin ko yon. Bawal ng Diyos yan eh. Patawag ng Rabi, bawal patawag ng Ama, pagkatapos bawal magpapanginoon ng mga ngaral, tapos yung ginawa mga ngaral ngayon, mga panginoon ng mga miyembro. Brother, pakamay naman. Pag nakamay, ay pwede na ako mamatay. Nakamayan ko sugo. Maniwala ka. Dadaan yung sugo. Bukas ng umaga dadaan. Ngayong gabi pa lang, nakapatrolya na lahat ng dadaan at may mga nakabantay na. Ayan. Huwag kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Ginawa tayong alipin sa relihiyon. Niloko tayo ng niloko. Pinagkakwartahan na tayo. Ginawa pa tayong alila. At pagka sinumpong, gagawin ka pang asawa. Amen? Delikado yan. Magkakaanak ka ng apo ng Diyos. Totoo yun eh. Siya raw anak ng Diyos. Hihipuin yung dalaga. Huwag kang kikibo, Diyos ang hihipo. Walang. Pag ipinanganak, apo ng Diyos. Biro mo magkakaanak ka, apo ng Diyos. Okay na, apo ng Diyos yun eh. Payag ka na. Inanakan, nakailan, naka-36. Ang naanakan.
Yung isa naman naka-48. O, akala nyo, chismis to. Hindi. Gusto nyo, bibigay ko sa inyo papeles eh. Chismis, bueno. Totoo yun. Nangyari na yan sa relihiyon. Marami ng pangyayari na ganap. Kaya, kung alam lang natin yung bawal, hindi tayo maluloko eh. Bawal na Panginoonin mo yung mga ngaral mo na para siya na ang Diyos. Hinahalikan sa paa, binubuhat, niluluhuran. Sabi ni Pedro, wag kang magpatira pa sa harap ko. Tao rin ako. O si Pablo, pumayag ba? Basa, pakinggan nyo. At nang makita, Datapwat nang marinig ito ng mga apostol, nang makita nila muna. at nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Oh. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Tuloy. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Ayun. Nung makita nilang gumawa ng himala si Pablo, ang ginawa ng mga tao, nagdala ng mga bulaklak at mga baka. Iahain kay Pablo. Ano ang sabi ni Pablo? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo? Ba't nyo ginagawa sa amin yan? Ba't nyo kami dinadala ng mga bulaklak? Mga tao rin kaming may karamdamang gaya nyo, sabi ni Pablo. Eh ngayon, alayan mo ng bulaklak, tuwa pa. Ha? Luhuran mo, tuwa pa. Mga apostol, yung tunay na apostol, ayaw. Tao rin kami, ba't nyo kami ginaganyan? May karamdaman din kaming gaya nyo. Sabi niya. Kaya, maliwanag sa Biblia, bawal yan. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. At syempre, as always, kapag Brother Eli episodes, maraming magsasabi, Sir JR, bitin. So for this episode, Brother Eli was focusing more on the terms, especially sa, actually, hindi naman nasasabi, pero alam naman natin na Roman Catholic Church po yung kanyang tinutukoy na sa Most Holy Father, Reverend Father. Ayan. So sinasabi ni Brother Eli na mali, hindi dapat yan at bawal sa Diyos yan. Ano? And gusto kong i-emphasize yung sinasabi ni Brother Eli kapag sinasabing wag. So it is bawal. Pag bawal, masama sa Diyos. Ano po? So very simple to understand, but of course, siguro I would say with centuries of Spanish colonization, ayan, and Spanish influence not just on political but religious, kaya hindi po nakapagtataka na predominantly we are Roman Catholics here in this country. Although ako personally, hindi po ako na-bring up sa isang Catholic household, kung kaya't yung mga kinanta po ni Brother Eli ay hindi ako pamilyar. But anyway, mga ka-youth, so hindi ko na po kayang ulitin pa lahat po ng ating mga nabigyan ng mga input at reaction kanina dahil nga po, syempre, I was watching it in real time, kaya sana po ay sinamahan niyo po ako. Definitely, this is an informative po na Bible study ni Brother Eli. It really makes us think, no, na sa dami-dami ng mga sekta, ng mga denomination, ng mga terminologies, kinakailangan maging aware din tayo kung ano yung tama o hindi ayon sa Biblia. Although, if you notice at the first parts na sinabi ni Brother Eli, na yung patungkol sa mga false prophets or mga bulaang propeta na nagpapayaman na bawal daw. Well, ako gusto ko sana magkaroon pa ng ganun pang mga in-depth na discussion, although we already had that, a little bit of that, dun po sa atin pong collection ng mga bulaang propeta series, mga ka-youthy. So, I highly recommend, if you can watch that playlist, and actually ilalagay din po natin sa end ng video na ito para po mapanood po ninyo dahil marami-rami na rin po yung ating pong discussions on doomsday predictions, mga pagkakamali ng mga false prophets, mga prediction nila, paano mo malalaman na ang mga ngaral ay sa Diyos, at iba pa. So, ilalagay natin sa playlist mamaya, mga ka-youthy. So, ano pong masasabi nyo rito? Did you enjoy our episode today? We always encourage po mga diskusyon, lahat po ng mga comments po
po ninyo, mga mensahe binabasa po natin, and we always want it to be very interactive po sa comment section below. And I think that's about it. Maraming salamat po sa panonood mga ka-Youthy. Kung ikaw ay baguhan, newcomer, visitor, please don't forget to subscribe if you like our videos here. If you don't like this episode, you can also watch this video here, and also yung playlist po natin patungkol sa mga bulaang propeta at iba pa nandito po sa playlist din. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.